Kumusta mga brad? Ngayon nga pong palapit na tayo sa bear months. Kabi-kabilaan na naman ang pagsilabasan ng mga bagong motor. At alam naman natin kapag may bagong motor, bagong gastos. Sabi nila dati, kapag may motor ka, makakatipid ka. Pero yan nga din po yung isa sa mga salitang pinakasinunghaling na narinig ko. Wala po kasi talagang ganon. Alam nyo yun. Yung iba sabi change oil. Yun pala, change all. At kapag lagi kang nakatutok sa motor mo, mapapansin mo talaga ang daming kulang. Kulang ng bagong mugs, kulang ng bagong side mirror, at kulang ka na din ng 3 buwang hulog. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, ngayong mga panahon nga po na to, ang dami na namang motor na nagsilabasan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Lalo na nga po doon sa Taiwan. Yung motorcycle brand nga po na Kymco, ang dami na naman nilang bagong nilabas. At isa nga po sa mga agaw pansin, walang iba kundi ang isang to. Habang tinitignan mo kasi siya, parang gusto mo na agad siyang sakyan. Yung motor, ayan na naman kayo bastos ng utak nyo Kilala nyo naman ako, hindi ako ganyang tao. Kung ikukumpara kasi yung mga motor ng Kymco sa Taiwan tapos yung motor dito sa Pilipinas, medyo magkaiba din talaga yung timpla. Ang unique kasi ng mga design nila. Tapos ang kukulit pa ng mga pangalan ng mga motor nila. Katulad niyan, Kymco Yogurt 125. O diba? Ang sarap. I mean, ang sarap siguro sa pakiramdam magkaroon ng ganyang klaseng motor. Syempre, kakaiba yung design. Kakaiba pa yung pangalan. Kaya kapag nilabas sa Pilipinas yan, papabili ako kay mama niyan. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Kymco Yogurt 125 na merong 124.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, naka-electronic fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 10 horsepower at 7,000 RPM, 11.1 Nm of torque at 5,500 RPM. At dahil nga po kadalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng 61 km per liter. So para nga po sa isang 125cc na scooter na kumukonsumo ng ganun, napakatipid po niya sa gasolina. Ang sukat ng kanyang gulong 100 by 90 by 12 sa harap at ganoon din sa likuran, 100 by 90 by 12 sa likuran. Wala akong pakialam din sa gulong, doon ako sa nakapatong. Mapunta naman po tayo sa kanyang braking system. So ito nga po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang CBS or combi brake system. Ang kanyang seat height ay may taas sa 745mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 108 kg. So para nga po sa isang 125cc na scooter, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At kung makikita nga po natin yung pinaka headlight niya, LED projector po ito. Kaya paniguradong garantisadong malakas. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka full digital din. At napaka-cute nga din po ng pagkakadesign nila dito. Idagdag mo pa yung napaka-astig na naked handlebar niya na mas lalo nga pong bumagay sa kanya. At katulad nga po sa ibang motor ni Kymco, nasa kaliwang bahagi na po sa may harapan yung gas tank cap niya. Kaya kung sakaling magpapagas ka, hindi mo na kailangan tumayo pa. Humiga ka na lang. At katulad nga po sa ibang motor, high-tech na din po ang isang to. Naka-keyless na po siya. Kaya hindi mo na kailangan magsusi-susi pa. Papindot pihit ka na lang. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na ba natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa,
ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore walang duda, ang motor na ito ay talagang highly recommended. At dito na nga po magkakaalaman sapagkat ang presyo nga po dito sa motor na ito ay nagkakalaga ng 86,500 New Taiwan dollar. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 153,000 pesos. So para nga po sa isang 125cc na scooter na may ganong presyo, napakamahal po talaga niya. Pero kasi yun lang naman po ay presyo sa Taiwan. At mahal din po talaga yung presyohan ng motor doon sa kanila. At para naman doon sa mga magtatanong kung ilalabas ba ito dito sa Pilipinas, tanong nyo na lang kay Kim ko. Kasi si Kim ko lang po talaga ang nakakalam niyan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.